So ngayon nga pag-uusapan natin ng mga underrated na character sa Baki. Hindi naman lingid sa kaalaman natin may mga character na underrated dito, pero based on my opinion lang naman ito mga kaibigan. Kung meron pa kayong isa, suggest comment nyo na lang din. At kung bagong visit ka pa lang dito baka naman. Etong si Shobunron ay isa din sa mga malalakas sa Baki series. Ang naging unang appearance nito during Raitai tournament against kay Oliva. At hindi naman lingid sa kaalaman natin si Oliva ay may kalakasan din in terms sa physical strength at incredible speed. Pero kung papansinin natin itong si Ron, makikita nga sa expression ng mukha nito ay laging seryoso, kumbaga may pagka-misteryoso ang personality nito. In fact, nakuha nito patumbahin si Oliva during laban nila sa Raitai tournament ng maraming beses, pero sa kalaunan natalo din naman ito ni Oliva. At later on, makikita natin ulit si Shobunron sa manga series na kung saan nagkaroon sila ng laban ni Chiharu Shiba. If ever magkaroon nga ito ng tuloy-tuloy na career sa Baki series, it would be great kung makikilala pa natin ang character na to. Isa pa sa mga character na underrated ay si Amanayu. Unang appearance nga nito ay sa Maximum Tournament, na kung saan si mismong Yujiro ang nag-recommend dito sa tournament at malaki ang tiwala ni Yujiro dito. In fact, si Amanayu ang kauna-unahang nakasampal kay Yujiro pero hindi nagalit dito si Yujiro dahil confident ito sa kakayahan ni Amanayu. Dahil kung makikita natin yung naging laban ni Amanay kay Doppo during Maximum Tournament, may kalakasan nga ito. Pero syempre, natapat nga lang ito kay Doppo kaya natalo ito. Pero bago matalo ni Doppo si Amanay, yung nahirapan din dito si Doppo sa laban. At nang matalo si Amanayu sa laban nila ni Doppo, na-disappoint naman dito si Yujiro dahil malaki nga ang tiwala nito sa kanya. For me personally, kung magpapatuloy pa sana si Amanayu sa series, malaki ang magiging potensyal nitong lumakas pa. Pero kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo kung magpapatuloy kaya si Amanayu sa series? May posibilidad kaya na mas lumakas pa ito? At isa pa nga sa mga napansin kong underrated sa series ay etong si Ryu Kaiyo na kung saan naging master ito ni Retsu at isa din itong nakilahok sa Raitai tournament sa season 2 ng Baki series. At hindi naman lingid sa kaalaman natin na marami nga itong naituro ng mga Chinese martial arts kay Retsu. Aside from Kaku, para sa akin pangalawa ito sa malalakas na Kaiyo rank. Kung si Kaku ang first, si Ryu Kaiyo naman ang pangalawa. Pero unfortunately, hindi natin gaano nakita ang mga kakayahan nito. Dahil to begin with, si Yujiro agad ang nakalaban nito sa first round pa lang ng tournament. At hindi rin naman lingid sa kaalaman natin na si Yujiro ang pinaka-strongest creature on Earth. At nakilahok nga din ito sa Raitai tournament. At during laban nga nilang dalawa ni Ryu, sinaglit lang ito ni Yujiro. Ang nakakalungkot na fact pa dito, binalatan mismo ni Yujiro ang mukha ni Ryu sa laban. Sa una pa lang minaliit na ni Ryu ang kakayahan ni Yujiro. Pero sa palagay ko may kalakasan din itong si Ryu dahil kung babasehan natin naging master ito ni Retsu. Kung si Retsu may kalakasan din for sure, mas malakas itong si Ryu kay Retsu. Nagkamali lang talaga siguro ng naging katapat si Ryu dahil si Yujiro ang nakalaban nito. Pero kahit na natanggal yung mukha ni Ryu dito, patuloy pa rin naman itong lumaban kay Yujiro. Siguro pride na lang din dahil na doon din ang mga ibang kayo na nanonood sa laban. Pero as I said, si Yujiro kasi ang kalaban niya dito. Palagay ko din kung ikukumpara yung lakas nito kasing lakas ito ni Dorian. Isa din si Dorian Kaiyo sa mga nakikita kong underrated sa Baki series. Even malakas ito. Nakilala natin si Dorian sa mga dirty fighting style nito dahil kung ano ang mahawakan nito, yung ang ginagamit nitong weapon. In fact, naglagay pa nga ito ng isang chemical sa buong katawan nito para pasabugin ang target. At ang pinakaginamit nga nitong weapon na sumasabog ay naranasan ni Doppo nung nagkaharap sila. Although naputol yung isang kamay ni Doppo sa unang laban nila, pero sa pangalawang naging laban nila, pinahiya ito ni Doppo. Para sa akin, isa ito sa mga malalakas na character na underrated. Akala ko nga magkakaroon sila ng laban ni Baki or ni Jack Hanma. Dahil kung magkakaroon man sila ng laban, ano kaya ang gagawin ni Dorian na dirty trick sa magkapatid na Hanma? Kayo kung tatanungin, underrated ba si Dorian Kaiyo? Take note mga kaibigan, isa din itong Kaiyo. Meaning, isa din ito sa malalakas na Chinese martial arts sa series. Isa sa mga favorite ko nga sa series, itong si Hector Doyle. Huli ko nga nakita sa series, si Hector ay nasa kulungan na ito, na kung saan completely blinded at bingi na nga ito.
Pero kahit nabulag ito, malakas pa rin ang pakiramdam nito, katulad ni Daredevil na completely blinded. Para sa akin, malaki ang potential nito na mas lalakas pa kung magtatagal lang ito sa series. Pero nakaiitagaki pa rin ang desisyon ng mga malalakas na prisoner sa Death Row Inmate Saga dahil sa manga nga hindi na natin sila makikita, kumbaga tapos na sila sa series ng Baki. Nakakalungkot lang isipin na underrated ang mga malalakas. At ang pinakahuli na napansin ko na underrated sa series ng Baki ay si Jun Guevara, na kung kikilalanin natin si Jun, siya lang naman ang pangatlo sa pinaka-dangerous na tao sa series, na kung saan even ang satellite nakamonitor kay Jun. Let's remember, kahit na sina Yujiro and Oliva ay nakamonitor din sa satellite at hindi naman din lingid sa kaalaman natin na monitored globally ang dalawa dahil sa incredible power ng mga ito. Mabalik tayo kay Jun. Para sa akin, ang fighting style nito ay kaaya-aya din sa bilis. In terms naman sa physical na lakas, sumasabay din ito kay Oliva. Pero kung sa ranking ng malalakas sa series, hindi ito kasali. Malakas din naman ito kung ikukumpara ito kay Retsu or even kay Katsumi. Mas malakas pa ito sa dalawa. Kung panonoorin natin ulit ang Prison Arc Saga, madami nga itong pinakitang magagandang laban. Lalo na nung kinalaban nito ang tatlong kambal sa loob ng prison. Sa naging laban naman nila ni Oliva, natalo siya dito. Pero kung sakaling itatapat nga ito sa mga side character sa series, like Hanayama o Retsu, may potential din na papalag nga itong si Jun. At interesting fact pa dito ay, isa siya sa mga namumuno ng isang bansa at maraming mga loyal army din itong hawak. Pero sa mga sumunod na arc, hindi na natin ito makikita. Unlike kay Oliva na, up to present manga, ay makikita pa rin natin ito. Palagay ko hindi na interesado si Itagaki sa character ni Jun, kaya he has completely set him aside. At ang akala ko nga sa arc series na to, magkakaroon sila ng laban ni Baki sa loob ng prison. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon na maglaban nga si Jun at si Baki, tatagal ba si Jun kay Baki kung nagkataon na maglaban sila? Ano sa palagay nyo? So ayan yung mga nakikita kong possible na underrated sa Baki series. Kung meron pa kayong iba pang naiisip, maliban sa mga nabanggit ko na underrated, just comment your opinion down below. And well mga kaibigan, kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag kalimutan like and share this video. See you in the next video, guys. Let's go. And all I fucking know is I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros.